Nagalangan ng umu-overtake na motorsiklong yan sa Ligaw City, Albay nang subukang iwasan ng papatawid na kotse. Nawala ng kontrol ang motorsiklo saka sumemplang. Sugatan ng rider at kanyang angkas. Makikitang wala na sa lane ng delivery van na yan sa San Fernando, Camarines Sur. Maya-maya sumalpok ito sa pedestrian island. Sa investigasyon ng mga pulis, aminado ang driver na nakatulog siya. Wala namang nasaktan at nagsagawa na ng clearing operation sa lugar. Nagba-backtrack na ang pulisya sa dinaanan ng SUV ng beauty contestant at nobyo niyang Israeli na 5 araw nang nawawala. Makikipag-ugnayan naman daw ang Israeli Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas kaugnay ng kaso. May report si Oscar Oida. Geneva Lopez, 25. Si Geneva Lopez ang pambato sana ng bayan ng Santo Tomas sa mutya ng Pilipinas, Pampanga. Hindi na siya nakasipot sa final rehearsal noong Sabado ng pre-pageant na idinaos kanina. Knowing her, napaka-on time po niya lagi. Kaya nagtaka po kaming lahat, hindi siya nakarating. Biyernes, June 21, pupunta sana si Geneva at ang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen sa Kapas Tarlac para tignan ang isang bibiling lupa. Kinabukasan, nakita sa isang sunog na sasakyan ang kanilang mga gamit. She's very kind, she's very sweet girl. Kaya nakakapanghinayang talaga. Sana kung mahanap siya or kung nasaan man siya ngayon, sana safe po siya. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang kaanak ni Geneva pero nagpaabot sila ng mensahe na hindi pa sila handang umarap sa media. Nakarating na rin sa Israeli Embassy ang impormasyong nawawala si Cohen. Makikipag-ugnayan daw sila sa mga opisyal ng Pilipinas. Tuloy rin ang backtracking ng pulisya sa mga dinaanan ng SUV ng magkasintahan. Kabilang ang mga kuha sa Angeles, Pampanga at pag-alis ng SUV mula sa kanilang lugar sa Barangay Malabanyas hanggang SC Tex. Ito'y magandang susi para ma-resolba ang ginagawang investigation ng kapulisan. Isinumiti na ng Kapas Fire Station sa National Headquarters ang debris ng mga nasunog na SUV para matukoy ang dahilan ng sunog. Ang concentration, parang yung location ay nasa bandang driver side sa front, tsaka yung engine bay. Doon ang parang talagang totally burned. At may mga signs na doon ang pinakamataas na temperature na nakita nila. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pabor ang Transportation Department sa mungkahing lagyan ng barrier o harang ang platform ng mga istasyon ng tren sa bansa. Pero mahirap yan ayon sa kumpanyang nagpapatakbo sa LRT1. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Marizo Mali. Hindi naman ito ang unang pagkakataong may napunta sa gitna ng riles. Kaya kasunod na insidenteng ito sa Doroteo Jose Station ng LRT1 kung saan may muntik tuluyang masagasaan ng tren at pansamantala pang naantala ang operasyon ng train line, muling nabuhay ang mga mungkahing lagyan ng barrier o harang ang mga platform sa train station. May platform screen door ang barrier na bubukas kasabay ng pinto ng tren. Kung ang Transportation Department ang tatanungin, I think it's a very important structure, no, that we should consider. No? Other countries, they already have these barriers. kabilang sa may ganito na ang train systems sa Singapore, Hong Kong, Korea at Japan. Ilang mga pag-aaral na raw sa ibang bansa gaya ng Korea ang nagpapatunay na mahalaga ang mga platform screen door para mapaigting ang kaligtasan ng mga pasahero sa railway station. Mas mapaayos ang operasyon ng tren at mas mapabuti ang ventilasyon sa lugar. Sang-ayon ng Japan International Cooperation Agency o JICA na nagpopondo rin sa ilang train projects ng Pilipinas. Kabilang dyan ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway na parehong magkakaroon ng platform screen door. Now is a time to consider more seriously about the safety measures. And screen door might be one of the options we need to discuss. Gusto rin lagyan ng ganito ang mga lumang train system pero kailangan pag-aralan kung paano ito popondohan. It is feasible but it's costly. Sabi ng Light Rail Manila Corporation na siyang nangangasiwa sa LRT1, mahirap ito dahil iba-iba ang uri ng tren na kanilang ginagamit. It's almost impossible to have a platform screen doors kasi yung pwesto ng pinto sa bawat tren iba-iba. So it's not really
feasible to do that. May iba pang paraan naman silang pinatutupad para sa kaligtasan ng mga pasahero. We placed our guards in a position where the vista, they can see it very clearly. We've installed additional CCTV cameras to see different vantages. Ang kailangan dito siguro is continuous education ng ating mga passengers, no? Telling them of the safety precautions that they should follow. Increase the number of the staff, guard staff. And it might be good for the job opportunities as well. Pag-aaralan ng LRMC ang rekomendasyong paglalagay ng dagdag na tao pag peak hours. Kanina, pumirma rin ang kasunduan ng Hankyu Corporation at Sumitomo Corporation of the Philippines para tumulong sa LRMC sa pagpapaganda at pagpapanatiling maayos ang operasyon ng LRT-1. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Pinakakansela ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth ni suspended Mayor Alice Guo dahil sa mga irregularidad. Nadiskubre ring may kapangalan si Guo na kapareho rin niya ng kanyang kaarawan at lugar ng kapanganakan. May report si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, isiniwalat ng Philippine Statistics Authority ang iba pang irregularidad sa late registration of birth ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Final ito noong 2005, nung 19 na taong gulang pa lang si Guo. Yung delayed registration of birth ba ni Alice Leal Guo, regular ba siya o irregular? Irregular, madam. Batay sa investigasyon ng PSA, ang tanging isinumiting supporting document para rito ay ang negative certification mula sa NOI National Statistics Office. Hinihiling daw ang negative certification para maiwasan ang multiple registration sa iba't ibang munisipalidad. It appears dun sa issued na certification, ma'am. Nauna po siya i-prepare as compared dun sa date of issuance ng negative certification. Nako-confirm nyo na yung birth certificate niya ay nakuha fraudulently or irregularly? Yes po. Dahil sa mga irregularidad, pinakakansela na ng PSA ang Certificate of Live Birth ni Guo. Iprinisenta rin sa pagdinig ang NBI clearance ng kapangalan ni Guo at kapareho pa niya ng kaarawan at lugar ng kapanganakan. In-apply raw ang NBI clearance bago final ang delayed registration of birth ni Guo sa Tarlac City. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Nakakuha rin ng NBI clearance si Mayor Guo. Natsyempohan ng GMA Integrated News ang pagpunta ng NBI agent sa address na ipinagpalagay nitong ang tinutukoy sa iprinesentang NBI clearance sa Senado. Pero sa aming panayam sa mag-asawang nakatira roon, sinabi nilang walang Alice Leal Guo roon at hindi rin umano nila ito kilala. Pinaupahan daw nila ang bahay na ginawang parlor sa loob ng 2 dekada. Ang pinuntahan ng NBI agent ay sakalyang nakalagay sa clearance pero iba ang mismong lugar bagamat katunog. Pinuntahan din namin ang lugar na nasa clearance pero walang kalye roon na kapangalan ng kalye na nasa dokumento. Bukod sa paghahanap sa isa pa umanong Alice Leal Guo, chine-check na rin ng NBI kung pareho ang fingerprint records ni Mayor Guo at ng Chinese national na si Guo Huaping. Sabi pa ng Anti-Money Laundering Council, iba-iba ang idineklara ni Guo na pangalan ng nanay niya sa mga binuksan niyang bank account. Nakalagay po Wenlin Leal po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. May Leal lang. No? Opo. Wala pang sagot dyan si Guo na hindi nakadalo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Matindi raw ang epekto sa kanya ng mga pagdinig at mga aniyay malisyosong alegasyon laban sa kanya. Pinasabpinan ng komite si Guo, pati ang kanyang tatay, 3 kapatid at partner ng kanyang ama na si Lin Wenyi. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang truck driver at kanyang pahinante sa Davao City nang matuhog ng karga nilang bakal. Sa CCTV, biglang prumeno ang truck sa harapan ng cargo entrance sa Davao International Airport. Umusog ang mga bakal at pumasok sa unahang bahagi ng truck.
Pahirapan ang pagkuha sa labi ng mga biktima. Ayon sa Davao City Police, biglang tumawid ang isang lalaki kaya napapreno ang truck. Hindi rin umano nakatali ng maayos ang mga bakal. Desidido ang pamilya ng mga biktima na sampahan ng kaso ang pedestrian, gayon din ang jeepney driver na nagpababa sa kanya. Nasa kustodiya na ng pulis ang pedestrian na wala pang pahayag. Walang plano ang Liberal Party na makipag-alyansa sa Administrasyong Marcos para sa eleksyon 2025, ayon sa tagapagsalita ng partido na si dating Senadora Laila De Lima. Sabi ni De Lima, maninindigan sila bilang opposition party kahit pa magkakapareho sila ng Administrasyong Marcos ng posisyon sa ilang issue gaya ng pagtatanggol sa mga teritoryo ng Pilipinas. Umaasa naman si De Lima na sa ilalim ng Marcos administration, gugulong ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa drug war. Napatawad na raw ni De Lima ang mga tumayong saksi laban sa kanya pero hindi pa si dating Pangulong Duterte. Wala pang tugon si Duterte. Isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa gitna ng monsoon break. Huling namataan ng pag-asa ang LPA 235 kilometers silangan ng General Santos City. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto rin sa buong Mindanao. Ayon sa pag-asa, mababang tsansang maging bagyo ang LPA pero may dalawang senaryo silang nakikita. Una, posibleng mawala ito sa mga susunod na oras. Pangalawa, pwedeng lumapit muna yan sa Caraga Region saka dumaan sa Eastern Visayas. Bukod sa LPA at ITCZ, patuloy ring magpapaulan ng easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Mas classy at sophisticated look ni Bane, played by Yasi Pressman sa Black Rider, napanood na. Bukod sa pagsabak sa mga aksyong eksena, dapat din daw abangan ang bagong karakter na tutulong sa kanyang maging palaban. Ang trainer po ni Bane ay napaka-familiar po sa marami po mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga nanonood ng K-drama. So, very, very exciting po. Rabia Mateo na scam ng milyong-milyong piso ng business partners. It's an investment scam. I'm really trying to know my partners more, kasi mahirap din magtiwala kahit sa kaibigan lang. K-pop group na 17, itinalagang first ever Goodwill Ambassador of the Youth ng UNESCO sa Paris, France. V ng BTS, magre-release ng photobook titled Type 1. Bloom FanCon in Manila ni Dio ng EXO, magkakaroon ng Day 2 sa Setyembre. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. In a world full of boys, he's a gentleman. Sabi yan ng netizens sa ginawa ng isang bata sa larong trip to Jerusalem. Hindi na baling ma-out siya sa laro. Ang last available seat, inalok niya sa kaibigan. Oh. Sweet no? Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Sa larong trip to Jerusalem, get ready makipag-agawan para pagtigil ng tugtog, di ba uubusan ng upuan? Go! Lucas, spit! Spit! Competitive pati si Mami na nakitang may isang upuang bakante. Pero ito si Bagets, iba ang diskarte. Gentleman! Oh my goodness! Ladies and gentlemen, ang tunay na gentleman, si Zev Lucas Estrada. Kwento ni Mami Raisa Camu, year-end party ito ng kanilang school. At sabi ng anak, na wala raw kasing upuan ang kanyang kaibigan, kaya inalok niya ang vacant chair. Dito na lahat nag-cheer, kinilig pati si teacher. Agad nag-viral ang sweet gesture ni Lucas. Super proud din si Mami sa ginawa ng anak na sadyang mapagbigay daw. Talo man sa laro, waging-wagi naman si Lucas sa kabutihan ng puso. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.